Sa mundong puno ng pait, paghihinagpis at pagtitiis, isa sa dambunot ng tadhana si Aliana Marie Silvestre na maranasan ang lahat ng ito. 10 taong gulang pa lamang siya noon nang iwan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang tiyahin na walang ibang ginawa kundi pahirapan ang kanyang buhay. Nang tumungtong siya ng 18 taong gulang, planado na sana ang pag-alis niya. Ngunit binantaan naman siya ng kanyang tiyahin na si Marie Cres na kapag aalis siya, hindi niya makikita pang muli ang kanyang mga magulang. Si Aliana na desperadang makita ulit ang mga magulang, napilita na lamang ang dalagita na manatili sa poder ng kanyang tiyahin kahit hirap na siyang magtiis sa pang-aalipusta nito at ng kanyang 2 pinsan. Nagmistulang kasambahay ang tungkulin ni Aliana sa pamilya ng kanyang Tia Marie Cres. Nais niya naman na magreklamo, ngunit hindi niya magawa dahil wala siyang karapatan upang magreklamo. Hoy Aliana, hindi ba't sinabi ko sa'yo na ligbitin mo yung kwarto ko? Napatigil si Aliana sa paghuhugas ng plato nang bigla siyang bulyawan ng pinsan niyang si Maria. Pasensya ka na, sobrang dami ko kasing ginawa rito kaya nakalimutan ko. Paghingi ng tawad ni Aliana. Marami, ang konti-konti lang naman na. Palibhasan napakatamad mo. Antayan mong makauwi si Mama para masumbong kita. Sigaw ni Maria sa dalaga. Napabuntong hininga naman si Aliana dahil sa pagbabanta ng kanyang pinsan. Buong maghapon ay ginugol ni Aliana ang oras sa mga gawaing bahay. Nang makarating ang kanyang tiyuhin, inutusan naman siya nitong mag-igib sa ilog upang mapuno ang drum na pinaglalagyan nila ng tubig. Kahit gustong-gusto nang magpahinga ni Aliana, kinuha na lamang niya ang 2 balde at tumungo sa ilog upang mag-igib ng tubig. Malinis ang ilog sa lugar ni na Aliana. Hindi ito naliligawan ng kahit anong basura. Kahit nga magtapon ka ng basura, ay hindi ito nagtatagal doon. Maraming matatanda ang nagsasabi na ang ilog na pinagkukunan nila ng tubig ay inaalagaan ng mga diwata at inkantong naninirahan doon. Kaya naman tuwing Biyernes ng hapon, nag-aalay ang kapitan ng kanilang lugar upang magpasalamat sa mga engkanto. Nang makarating sa ilog, kaagad na itinaas ni Aliana ang suot na pajama upang hindi mabasa ang mga ito kapag magtampisaw siya sa tubig. Nang matapos niyang itaas ang mga ito, kaagad siyang lumusong at pinuno ang 2 balde. Ilang beses siyang pabalik-balik sa ilog bago napuno ang malaking drum. Kaya naman nang tapos na siya sa lahat ng gawain, kaagad siyang nagkulong sa kanyang silid tulugan upang magpahinga. Halos araw-araw, ganito ang gawain ni Aliana. Hindi na bago sa kanya ito, ngunit minsan, hindi niya rin naman maiwasan na hindi mapagod. Tao lang din naman siya, may kapaguran din. Aliana! Napabalikwas muli sa pagkahiga ang dalaga at dali-daling lumabas ng silid tulugan. Nang marinig niya ang malakas na pagtawag ng kanyang tiyahin. Nang makalabas siya, tumambad sa kanya ang galit na mukha nito. Sa kaliwa, nakatayo ang nakangising si Maria. Sinumbong pala siya nito. Akala niya hindi na ito gagawin ng kanyang pinsan dahil nilinis naman niya kaagad ang silid nito. Ngunit nagkamali siya. Anong sabi ko sa'yo? Palagi mong unahin ang kwarto ni Maria. Bulyaw ni Marie Cres sa pamangkin at malakas na sinampal ito. Tiniis naman ni Aliana ang sakit. Hindi siya nagsubok na sumigaw o umiyak dahil tiyak na dadagdagan lang ito ng kanyang tiyahin.
Pasensya na po, tiya. Paghingi ng tawad ng dalaga. Ngunit dinuraan lamang siya ng ginang bago siya itinulak ng malakas ni Maria naman. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya sa buhay ng kanyang tiya. At ganito siya kung tratuhin ng mga ito. Gusto lang naman niyang maramdaman na kahit iniwan na siya ng kanyang mga magulang, may mga tao o kamag-anak pa rin naman siyang nagmamahal sa kanya. Ngunit wala. Hindi ito pinaramdam ng kanyang tiya Maricruz at ng kanyang pinsang si Maria. Walang ginawa ang mga ito kundi ang pahirapan siya at tratuhin na parang isang katulong. Kinahaponan, nang matapos siya sa paglilinis at pagsasaing para mamayang gabi, nagpaalam ang dalaga sa kanyang tiya. Natutungo lamang siya sa ilog para maligo. Hindi naman siya pinansin ng ginang. Kaya naman sa tiyon na niya lamang siya nagpaalam. Kahit ginaganito siya ng kanyang tiyahin, hindi pa rin nakakalimutan ni Aliana na rumespeto sa mga ito. Pinalaki kasi siyang mabait, marespeto, mapagbigay at matulungin ng kanyang mga magulang. Kaya naman laking question sa kanyang sarili kung bakit siya iniwan ng mga ito. Tumango-tango naman ang kanyang tiyo bilang pagpapayag na tumungo siya sa ilog. Laking tuwa naman ang dalaga at kaagad na lumabas ng bahay. Ilog ang naging karamay ni Aliana sa buhay. Tuwing nalulungkot kasi siya simula noon o kung may mga hinanakit siya, sa ilog lamang siya pumupunta upang umiyak at isumbong ang lahat ng nangyayari sa kanya. Wala naman siyang kaibigan o mga magulang na mapagsumbungan. Kaya naisipan niyang sa ilog na lamang siya magpalipas ng hinanakit. Kagaya ng nakagawian, nang makarating sa ilog, kaagad na umupo ang dalaga sa malalaking mga bato. Doon lamang tumulo ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Aliana. Alam mo, inaaway na naman nila ako. Pagsusumbong niya habang nakatingin sa tubig ng ilog. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang kanyang malungkot na refleksyon. Kitang-kita niya rin ang paghihirap nito. Ngunit hindi niya magawang makaalis sa puder ng kanyang tiyahin kahit na may tama na siyang pag-iisip. Umaasa pa rin kasi siya na babalikan at babalikan siya ng kanyang mga magulang. Dahil yon ang ipinangako ng kanyang tiya Maricruz. Yun lamang ang tanging rason kung bakit pa siya nananatili sa poder na mga ito kahit na inaalipusta na siya. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Lahat ng utos nila, ginagawa ko naman. Bakit ganito pa rin? Yun pa rin ang trato nila sa akin. Dalaga na ako, pero ganito pa rin. Paglalabas ng hinanakit ni Aliana doon sa harap ng ilog. Kahit na wala siyang natatanggap na sagot mula rito, medyo masaya pa rin ang dalaga dahil kahit papano, ramdam niyang parang may nakikinig pa rin sa kanya. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, magaan ang loob niya sa ilog. Pakiramdam pa niya ay may nakikinig sa kanya palagi tuwing nagsusumbong siya sa ilog. Buti ka pa. Nandito palagi, handang makinig sa akin. Salamat pala kasi simula noon, hindi ka nagsasawang makinig sa akin. Dugtong ni Aliana habang nakatingin sa ilog. Makahilak ng budani. Nang matapos siyang maglabas ng hinanakit, naghilamo siya sa malinaw na tubig bago umuwi. Ayaw niya kasing umuwi na mugto ang kanyang mga mata dahil tiyak na pagtatawanan lang siya ni Maria. Nagkunwari lang kasi siya na kunwaring maliligo sa ilog, pero yun talaga ang gusto niya, maglabas lang ng hinanakit. Akmang tatayo na siya upang umalis, isang itim na anino ang umagaw ng pansin niya sa ilalim ng malinaw na tubig.
Tinitigan niya ito at pinakaramdaman. Ngunit nang malapit na ito sa kanya, bigla na lamang naglaho ang naturang anino na nasa ilalim ng tubig. Napalunok naman ang sariling laway si Aliana at dali-daling umalis ng ilog. Nang makauwi siya, mabahong labahan kaagad ang itinapon sa kanya ng kanyang tiyahin. Binulyawan pa siya nito ng pautos na labahan ang mga damit bago siya magluto ng ulam para mamayang hapunan nila. Hindi naman nagreklamo ang dalaga at kaagad na naglaba kahit napagod ba ang kanyang mga kamay sa halos buong araw na paglilinis at paggawa ng mga gawaing bahay. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, si Aliana na lamang ang natira sa kusina upang siya ang magtapos ng mga natirang gawain. Nakasanayan na ito ng dalaga dahil halos siya naman lahat ang gumagawa ng gawaing bahay ni hindi nga tumutulong ang kanyang pinsan na si Maria. Habang naghuhugas ng plato, hindi sinasadya ni Aliana na mapatingin sa kaliwang banda kung saan nakapwesto ang bintana ng kanilang kusina. Napagtanto niyang hindi pa pala niya ito nasaraduhan. Kaya naman kaagad niyang itinigil ang paghuhugas at nilapitan ito para isarado. Ngunit akmang iaabot na niya ang kamay sa bintana, isang anino ang biglang dumaan sa labas ng bintana na siyang ikinabigla ng dalaga. Halos sumigaw siya sa takot at pagkagulat, ngunit hindi niya magawa dahil mas iniisip na niya. Baka magulat ang kanyang tiya at tiyo. Baka masaktan lang siya ng mga ito. Dali-dali na lamang isinarado ni Aliana ang bintana at tinapos ang mga gawain bago tumungo sa silid upang magpahinga. Ngunit dahil sa naranasan niya, hindi nakatulog ng maayos ang dalaga. Kailangan niya pang mag-antay ng ilang oras bago siya dalawin ng antok. 2 oras ang makalipas nang tuluyan ng nilamon ng antok si Aliana. Habang natutulog siya, isang anino ng matipunong lalaki ang nakikita niyang nakatayo habang pinapanood siyang natutulog. Wala itong mukha. Tanging anino lamang ang makikita mo. Lumapit ito sa mahimbing na natutulog na si Aliana. Hinawakan ito ang pisngi ng dalaga bago tuluyang naglaho. Kinaumagahan, nagising na lamang si Aliana dahil sa sigaw ng kanyang tiyahin. Hindi na bago ito para sa kanya. Dali-dali siyang bumangon at kaagad na lumabas ng kanyang silid. Doon nadatnan niya ang galit na si Tia Maricris niya dahil sa nakakalat na mga plato at may mga putik pang naiwan sa sahig. Nagtaka naman si Aliana dahil sigurado siyang nilinis niya ng maigi ito kagabi bago siya natulog. Huwag mo na akong utuin pang bata ka. Halika nga rito. Ikaw, tinatamad ka na ba? Sabihin mo lang dahil palalayasin kita. Sigaw ni Maricris at kaagad na sinabunutan si Aliana. Tila wala namang naririnig na kaguluhan ang tiyo ni Aliana dahil tahimik lamang itong nagbabasa ng dyaryo habang may hipak na sigarilyo. Si Maria naman ay nakangising nanunood kay Aliana na sinasakta ng kanyang ina. Nang magsawa ang Tia Maricris sa pagbubugbog sa kanyang pamangkin, kaagad din naman itong tumigil at umalis ng bahay upang mamalengke. Samantalang si Aliana, paika-ikang bumangon at lumabas ng bahay bit-bit ang 2 balde ng tubig. Ginawa niyang palusot iyon upang makapunta sa ilog. Gusto niyang umiyak ng malakas, ngunit hindi niya pwedeng gawin iyon habang sinasaktan pa siya ng kanyang tiyahin. Ayaw niya kasing madagdagan ng pananakit nito sa kanya. Nang makarating sa ilog si Aliana, doon lamang siya humagulgol at hinugasan ang kanyang mga natamong pasa mula sa pananakit ng kanyang tiya. Grabe kasi ito kung magalit. Sinubukan niya namang magpaliwanag,
ngunit hindi siya nito pinapakinggan. Wala naman akong ginagawang masama talaga. Ginawa ko naman lahat Umiiyak na wika ni Aliana habang patuloy na hinuhugasan ang mga pasa at sugat sa braso at hita. Gusto ko nang umalis, pero umasa ako na babalik si na mama. Umiiyak na wika ni Aliana. Bakit ba nila ako sinasaktan palagi? Umiiyak na tanong ni Aliana sa sarili. Lingid sa kanyang kaalaman, may dalawang mata ang tahimik na nakikinig sa kanya. Nakatingin ito ng tahimik kay Aliana. Halos abutin ng 2 oras si Aliana sa pananatili sa ilog. Kung pwede lang na hindi na siya uuwi, hindi na talaga uuwi ang kawawang dalaga. Sa tahanang hindi naman niya matatawag na tahanan. Habang naglalakad at bitbit ang 2 mabigat na balding may laman na ng tubig, biglang lumabo ang paningin ni Aliana sa hindi malamang dahilan. Pilit niyang hindi ito pansinin, ngunit bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin hanggang sa hindi na niya alam kung ano ang sumunod na nangyari. Sa kabilang banda, tahimik na lumabas ng kanyang pinagtataguan ang matipunong lalaki at kaagad na binuhat ang walang malay na katawan ni Aliana. Dinala niya ang dalaga sa loob ng kagubatan kung saan walang tao na nakakarating dahil sa usap-usapan na may nagpapakitang pari na walang ulo doon. Ngunit ang matipunong lalaki na to ay tila walang kinakatakutan. Nang makapasok siya sa kagubatan, bitbit ang katawan ni Aliana. Naglakad lamang siya saglit hanggang sa makarating siya sa isang napakagandang parte ng lugar ng kagubatan. Maraming mga bulaklak dito, malalaking mga puno at isang higaan na gawa sa dahon ng saging na pinapalibutan ng mababangong mga bulaklak. Doon, inilagay niya ang walang malay na katawan ni Aliana. Habang hindi pagising ang dalaga, naglabas ito ng maraming mga pagkain na siyang pinaghandaan niya. Tila ba alam niyang mangyayari ang ganito? Samantala, nagtataka naman ang tiyo Efren ni Aliana nang mapansing halos 2 oras nang wala ang dalaga. Tinanong niya naman si Maria na kanyang anak, ngunit inirapan lamang siya ng dalaga nang walang dahilan. Napailing naman si Efren at hindi na lamang pinansin ang pagkawala ni Aliana. Sa kabilang banda ulit, unti-unti namang iminulat ni Aliana ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang muka. Pagmulat ng kanyang mga mata, magandang kalangitan kaagad ang bumungad sa kanya. Akala niya ay patay na siya, kaya dali-dali siyang bumangon. Doon, nadatnan niya ang kanyang sarili. Nakakabangon lang sa isang higaan na gawa sa dahon ng saging. Napakunot ng audiensya dahil sa dami ng pagkain na nakahanda sa kanya. Wala ring tao sa paligid, kaya laking pagtataka niya kung bakit siya napunta rito. Napakamot na lamang ng noo si Aliana at akmang aalis na nang isang magandang babae ang sumulpot sa kanyang likuran. May dala itong malaking banga na may laman na malamig na tubig. Sino ka? Nauutal at natatakot na tanong ng dalaga. Hindi naman sumagot ang babae, bagkus ay lumapit siya sa gawin ni Aliana at inilapag ang banga bago umupo sa pagkainan na may lamang maraming masasarap na pagkain. Sagutin mo ko. Bakit mo ako dinala rito? Sino ka? Matapang na tanong ni Aliana. Ngunit hindi pa rin sumasagot ang babae. Bagkus ay kinuha lamang nito ang itim na kanin at inalok kay Aliana. Napatingin naman ang dalaga sa pagkaing inalok ng babae. Ngunit halos masuka siya sa itsura nito at amoy. Napahawak naman kaagad siya sa kanyang tiyan nang bigla itong tumunog.
Akmang iabot na ang naturang kanin nang biglang umeko sa kanyang ulo ang galit na boses ng kanyang tiya Maricrez. Aray! Daing niya, ngunit hindi man lang tumayo ang babae para tulungan siya. Doon napagtanto niyang sobrang tagal na pala niya sa labas. Kaya naman dali-dali siyang umalis nang hindi na nagpapaalam sa babae. Tinignan lamang siya ng babae na papaalis. Ngunit nang makumpirma niyang hindi nalilingon pa si Aliana sa ginagawian niya, bigla siyang bumalik sa kanyang totoong anyo bilang isang matipunong lalaki. Nagpanggap lamang siya bilang isang babae na tumulong kay Aliana upang hindi matakot ang dalaga sa kanya. Ngunit ngayon niya lang napagtanto na maski magpalit ng anyo siya bilang isang napakagandang babae, ay matatakot pa rin ang dalaga sa kanya. Madilim na makalabas sa kagubatan si Aliana. Hingal na hingal siya habang papauwi sa kanyang bahay ng kanyang tiyahin. Nang makauwi siya, isang katakot-takot na sermon na naman ang sumalubong sa kanya. Saan ka na naman galing, ha? Babaita ka, ha? Galit na tanong ni Tia Maricrez niya. Nag-iigib lang po, tiya. Natatakot na sagot ni Aliana. Buisit ka talaga. Maghugas ka na nga ng plato. Sigaw ng ginang. Kaagad namang sumunod si Aliana upang hindi na siya muli pang masaktan. Habang naghuhugas, napagtanto ng dalaga na tila ba parang nawala ang sakit ng katawan niya. Doon lang din niya napansin na nawala ang pasa sa kanyang mga braso. Kaya naman dali-dali niyang tinignan ang kanyang paa at hita. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil halos lahat ng pasa niya wala na. Doon lamang pumasok sa utak niya ang babae kanina. Tiyak siyang ito ang tumulong sa kanya noong nawalan siya ng malay. Napakagat siya ng kanyang ibabang labi dahil napatakbo lamang siya kanina dahil sa pagtataranta. Hindi naman lang niya ito napasalamatan. Napasapon na lamang siya sa noo sa kagagahan na ginawa niya. Hoy, anong ginagawa mo? Masungit na tanong ni Maria nang maabutan niyang sinasapon ni Aliana ang noo nito. Napatingin naman kaagad ang dalaga sa pinsan na may dalang plato na bagong hugasin. Wala. Nauutal na sagot ni Aliana. Tinarayan lamang siya ni Maria at padabog na nilagay ang mga huhugasing plato sa kanyang ginagawa. Napabuntong hininga naman si Aliana at kaagad itong tinapos. Alam niya kasi na pagkatapos siyang maghugas, uutusan na naman siya ng kanyang tiyahin. Pagkatapos maghugas ng plato, kaagad namang nagwalis ng sala ang dalaga. Ramdam niya kasi ang mga alikabok na dumadampi sa kanyang mga paa. Aliana, bukas, samahan mo ako sa bayan. Naiintindihan mo ba? Kailangan ko ng taga-bitbit. Marami akong bibili na stock ng pagkain natin rito. Mahinang wika ng kanyang tiya Maricrez. Tumango-tango naman kaagad ang dalaga. Ako ma, hindi mo ba ako isasama? Tanong naman ni Maria nang mapagtantong hindi siya inaya ng kanyang ina. Isasama ko kayong dalawa. Huwag ka nang magmalditaryan. Sagot ni Maricrez habang naglilinis ng sariling kuko. Pero ayaw kong magbitbit. Madumihan pa ang maganda kong kamay. Pagtataray ni Maria. Lumalim na ang gabi. Tanging si Aliana na lang ang gising nito. Hindi siya makatulog kakaisip sa babaeng tumulong sa kanya kanina. Hanggang ngayon kasi, nakonsensya pa rin siya dahil hindi niya tinanggap ang alok nitong pagkain sa kanya. Ang pinakamalala pa, tinakbuhan niya ito nang hindi nagpapasalamat. Napabuga na lamang ng hangin ang dalaga at binuksan ang kanyang drawer. Doon nakatago ang family album ng kanyang pamilya.
Tuwing gabi habang nag-aantay na dalawin siya ng antok, tanging family album lamang nila ang kanyang pinakaabalahang tignan. Masarap kasi sa pagaramdam niya na balik-balikan ang panahong masaya pa silang magkakasamang pamilya. Ngunit sa isang iglap, iniwan lamang siya nito nang hindi sinasabi ang rason. Napatingin naman si Aliana sa bintana nang mapansin niya ang sinag ng buwan na pumapasok sa sewang ng kanyang kwarto. Kaya naman kaagad niyang pinatay ang ilaw at dumungaw sa bintana. Kaysa pagmasda ng buwan na tahimik na nagbabantay sa mga tao. Ang ganda ng buwan. Dati, tinapay at palamig lang hinihingi ko sa kanya. Ngayon, kung naniniwala pa rin ako sa kanya, siguro, kapayapaan at mga magulang ko pa rin ang hihingin ko. Wika niya sa sarili habang nakatingala sa buwan. Samantala naman sa kadiliman, matatagpuan muli ang matipunong lalaki na nakasilip at pinapanood ang dalaga habang nakadungaw sa bintana. Nakangiti ito nang makitang may ngiti rin sa labi ng dalaga. Gusto niya sanang makipagkaibigan dito, ngunit hindi niya alam kung paano dahil tiyak na matatakot ang dalaga sa tunay niyang itsura. Noong magsawa na sa kakatingala si Aliana sa buwan, kaagad niya itong nilamon, di joke lang. Kaagad niyang naisipang isarado ang bintana at matulog na dahil dinadalaw na rin naman siya ng antok. Aliana, gising. Pailing-iling naman ang dalaga nang marinig niya ang di pamilyar na boses na gumigising sa kanya. Di kalaunan, nagising na rin ang dalaga sa pagyugyug ng kung sino. Kaagad naman siyang bumangon at pakusot-kusot ng mga mata dahil sa antok na naramdaman. Nang mawala ang hapde, kaagad niyang minulat ang mga mata at doon napagtanto niyang wala siya sa kanyang silid tulugan. Hindi kanyang kama ang kanyang hinihigaan. Nasaan ako? Gulat na tanong niya sa sarili. Ang paligid niya kasi ay purong puti lamang at tanging bulaklak sa flower vase ang nakalagay sa lamesa. Nakatabi niya ang nagbibigay ng kulay. Akala ng dalaga, patay na siya. Ngunit lumabas ang lalaking may maamong mga mukha, matipunong katawan at mahabang buhok na nakatali na mas lalong nakakaakit. May dala itong masasarap na pagkain at naagaw ang atensyon ni Aliana sa isang tumpok na itim na kanin. Kain na, nakangiting sambit ng lalaki at inalapag ang pagkain sa mesa na katabi ng hinihigaan niyang kama. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Aliana dahil sa gulat. Kaya naman natawa na lamang ang lalaki na mas lalong nakakalaglag ng panting walang garter dahil sa kagapuhan nito tuwing umingiti. Napailing-iling naman ito nang makita ang ekspresyon ng dalaga. Kaya naman siya na lamang ang kumuha ng mga pagkain ni Aliana at inilagay sa plato ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Walang lason yan. Ginawa at inihanda ko yan para sa'yo. Nakangiting wika ng lalaki at inabot ang plato sa kanya. Napakunot na naman si Aliana dahil ang itim na kanin na nasa plato niya ngayon ay katulad sa itim na kanin na inaabot sa kanya ng babaeng tumulong noon sa kanya sa kagubatan. Napalunok naman ng laway si Aliana matapos kumbinsahin ang sarili niya na hindi masamang lalaki ang kaharap niya dahil sa kasuotan nito na parang isang anghel na bumababa galing sa langit. Dagdagan pa ng kung paano nito alagaan ang dalaga. Ngunit bakit at paano siya napunta rito? Akmang kukunin na ng dalaga ang pagkain nang biglang isang malamig na tubig ang naramdaman niyang dumapos sa kanyang pisngi. Kasunod nun, ang paggising niya mula sa isang malalim na panaginip. Oo,
Nananaginip lamang siya. Gumising ka na riyan, ano ba? Kanina ka pa tinatawag ni Mama. Sigaw ni Maria matapos buhusan ng malamig na tubig si Aliana. Hindi mo naman ako kailangang buhusan eh. Sabat ni Aliana habang nililinis ang kanyang pisngi. Pakialam mo, gusto ko eh, may magagawa ka. Bilisan mo na dyan. Sasamahan pa natin si Mama. Bulyaw ni Maria bago tuluyang nilinis ang kwarto ni Aliana. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga bago nagbihis at lumabas ng kanyang silid. Sakto naman napapaalis na ang kanyang tiya at si Maria, kaya naman kaagad na rin siyang lumabas ng bahay. Lalakarin pa kasi nila mula rito sa kanilang tahanan patungo sa bayan. Mabuti naman at gising ka na. Kung hindi ka pa binuhusan ng tubig, di ka pa magigising. Mataray na sambit ng tiya Maricruz kay Aliana. Ilang oras ang ginugol ng tatlo sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bayan. Namangha naman ang dalaga dahil noon lang siya dinala ni Maricruz sa bayan. Marami ng tao at maraming iba't ibang uri ng paninda ang bayan. Kaya naman mas lalo siyang namangha rito. Malaki na ang pinagbago. Hoy Aliana, huwag kang tatanga-tanga ha. Dahil kapag nawala ka rito, hindi na kita hahanapin. Pagbabanta ng tiya Maricruz niya. Tumango-tango naman ang dalaga at dumikit sa kanyang pinsan na si Maria para hindi mawala. Huminto lamang sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga alimango at isda habang pumipili si tiya Maricruz na mga pareskong isda. Naagaw ang pansin ni Aliana sa isang batang umiiyak sa gitna ng maraming mga tao. Nais niya itong tulungan, ngunit naalala niya ang pagbabanta ng kanyang tiya. Hoy Aliana, tara na. Napabalik sa realidad si Aliana nang maramdaman niya ang paghatak ni Maricruz sa kanyang braso. Ilang minuto silang palakad-lakad sa bayan hanggang sa napahinto sila sa isang malaking tindahan. Doon, iniiwan na lamang sila ng ginang at naghabilin na huwag silang pumunta kung saan-saan. At bibili lamang siya ng plywood sa hardware at malayo-layo pa ito. Dito lang muna kayo ha. Itong pera, iiwan ko sa inyo. Naintindihan niyo ba? Kapag may dumaan na nagbebenta ng buko, bumili kayo. Habili ni Maricruz sa dalawang dalaga. Nang makaalis si Maricruz, isang binatang lalaki ang napahinto sa kanilang pwesto. Nagtitinda ito ng saging. Ngunit nakuha ang pansin ng dalawang dalaga dahil sa napakagwapo nitong muka. Kinurot naman ni Maria ang braso ni Aliana dahil sa kilig. Samantalang si Aliana naman ay napadaing na naman sa sakit ng kurot ng pinsan. Gusto niyo bang bumili? Nakangiting tanong ng binata. Umiling-iling naman si Aliana. Ngunit tinampas lamang ni Maria ng napakalakas ang braso ng dalaga. Ano ka ba? Siyempre, bibili tayo ano? Sabat ni Maria at kaagad na dinukot ang pera sa kanyang bulsa. Napasapo na lamang sa noo si Aliana dahil tiyak na malalagot sila sa kanyang tiya kung malalaman nito ang ginawa ni Maria. Ito, 5 piso ito, isang siping ng saging. Sambit ng lalaki. Ngunit dahil sa kilig, hindi na lamang kinuha ni Maria ang sukli sa binata. Maraming salamat po. Sobra naman ang kabaitan ninyo. Maaari niyo ba akong samahan doon? May ibibigay ako sa inyo. Kapalit ng kabaitan ninyo sa akin. Wika ng lalaki. Kaagad namang nabihag si Maria at kaagad na sumama. Ngunit hinawakan lamang ni Aliana ang braso ni Maria upang pigilan ito. Bawal Maria, hindi tayo papayagan ni tiya. Pabulong na pagpapaalala ni Aliana sa pinsan. Ngunit tinabig lamang ni Maria ang kanyang kamay. Pakialam mo, sumama ka na lang, baka mawala ka dyan. Hindi ka namin hahanapin ni Mama. Pagbabanta ni Maria.
Napabuntong hininga na lamang si Aliana at kaagad na sumama sa pinsan. Ayaw niya pa sana dahil tila may mali sa binata. Isa pa, sobrang daling magtiwala ni Maria sa kahit sinong tao. Kaya alam niyang nanganganib ang buhay nilang dalawa. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil ayaw niyang siya ang sisisihin ng kanyang tiya na umalis si Maria. Nang makarating sila sa isang eskinita, kaagad na inilabas ng binata ang patalim nito at tinutok sa kanilang dalawa ni Maria. Nagulat naman ang dalawang dalaga. Ngunit na-corner sila ng lalaki. Wala silang matatakbuhan dahil pader na ang nasa kanilang likuran. "Bigay niyo ang pera ninyo, bilis!" utos ng lalaki. Kaagad namang dinukot ni Maria ang 500 sa kanyang bulsa at iaabot na sana sa lalaki. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Aliana. Itinago ng dalaga si Maria sa kanyang likod at siya ang humarap sa lalaki. Di baling siya na ang masaktan, wag lang ang kanyang pinsan. Ayaw niya kasing mayari siya ng kanyang tiyahin dahil sa pinabayaan niya si Maria. "Hindi. Umalis ka na. Sa tingin mo, hindi ako lalaban, ha?" sigaw ni Aliana. "Ano ka ba? Ibigay na natin sa kanya para mabuhay pa tayo. Sa tingin mo, kaya mo yung lalaking yan? Ang lampa mo nga eh." sigaw ni Maria sa kanya. Ngunit nananatiling bingi si Aliana rito. Humalakhak naman ang lalaki at kaagad na umatake. Mabuti na lamang nasalo ni Aliana ng kanyang palad ang kutsilyo nito. Ininda ng dalagang sakit at hapdi bago sinipa ito sa kanyang pagkalalaki. Kaagad naman niyang hinatak si Maria. Papaalis. Ngunit nahawakan ng magnanakaw ang braso ni Maria at doon, hinablot nito ang 500 piso ng dalaga. Hindi naman ito kaagad napansin ni Aliana dahil ang layunin lamang niya ay tumakbo silang magpinsan upang hindi na sila magantihan pa ng nasabing lalaki. Nang makabalik na sila sa tindahan kung saan sila iniwan ni Marie Chris, nadatnan nila na nandoon na ang ginang. Tila hinahanap sila nito. "Saan kayo nanggaling?" galit na tanong ng ginang sa dalawa nang makita sila nito. May magnanakaw po na umatake sa amin," pagsusumbong ni Aliana. "Nasaan ang 500? tanong ng ginang. Hindi man lang nito napansin ang dumudugong palad ni Aliana. "Nakuha ng magnanakaw," sabat ni Maria. Hindi pa nakapagsalita ulit si Marie Chris nang bigla na namang dumugtong si Maria. "Si Aliana kasi, sabi ko wag nagsumama roon sa gwapong lalaki pero nagpumilit ulit siya. Ayan tuloy," paninisi ng dalaga kay Aliana. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliana dahil binaliktad ng pinsan ang nangyari, na para bang ang dali lang nitong gawin sa kanya at hindi man lang siya nakokonsensya. Nanlilisik naman ang tingin ni Marie Chris sa pamangkin na si Aliana. Tumaas ang dugo niya rito at hindi napigilang sampalin ng dalaga sa maraming tao. "Kahit kailan, napakamalas mong bata ka," sigaw ni Marie Chris dito. Nagulat naman si Aliana at nilamon ng hiya dahil sa ginawa ng kanyang tiya. Pinagtitinginan din siya ng mga tao, kaya naman hindi niya napigilan na tumakbo papalayo sa magina. Ilang beses na ring sumigaw ang tiya sa kanya, ngunit nananatiling bingi si Aliana. Siya na ang nagligtas sa kanyang pinsan, siya pa ang pinahiya nito sa maraming tao. Hindi alam ni Aliana kung saan siya tutungo. Basta ang alam niya, takbo lang siya ng takbo. Titigil lamang siya kapag mapagod. Ngunit mas pagod na pagod ngayon ang kanyang dibdib. Hindi na niya kayang tiisin ang pang-aalipusta ng kanyang tiyahin sa kanya. Nang mapagod, napatigil na lamang sa pagtakbo si Aliana at napahiga sa damo. Dinala siya ng dalawa niyang mga paa sa isang kagubatan na siyang malayo na sa bayan at sa kanilang bahay.
Hindi niya alam kung saan ito. Wala na rin siyang pakialam kung ano ang mangyari sa kanya. Basta ngayon, ramdam niya ang kalayaan sa kanyang buhay. Hingal na hingal siyang humiga sa damo at doon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan niya ang kanyang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali sa kanyang tiya. At ganito siya kung itrato ng ginang. Hindi rin naman niya ito isinumpa o ano. Lahat ng gusto at utos nito ay sinusunod niya. Ngunit bakit parang hindi pa rin siya kayang itrato nito na parang isang tao? Ayos ka lang ba? Napamulat ng mga mata si Aliana dahil sa gulat. Nang isang boses ang biglang sumulpot. Nang makita niya ang pinagmula ng boses, napataas ang isang kilay niya. Nang maramdaman niyang tila pamilyar ang lalaking ito. Tila nakita na niya ito sa kung saan. Pasensya ka na. Nagulat ba kita? Malumanay na tanong ng lalaki. Hindi naman. Nauutal na sagot ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Nag-iisa ka lang? Tanong ng lalaki. Doon lamang napaiwas ng tingin si Aliana. Dahil sa rason na hindi niya masabi. Naagaw naman ang kanyang sugat sa palad ang atensyon ng lalaki. Kaya naman kaagad nitong hinawakan ang kanyang dumudugong palad. Doon lamang napaaray si Aliana. Dahil sa hapdi na naramdaman niya. Pasensya ka na. Gusto ko lamang gamutin ang sugat mo. Pwede ba? Tanong ng lalaki. Tumango-tango lamang si Aliana. Kaagad namang pinunit ng lalaki ang suot niyang manipis na jacket. At kaagad na itinali ito sa kanyang sugat. Nagulat naman siya sa ginagawa nito. Dahil hindi naman sila magkakilala. Tinulungan pa rin siya ng binata. Ano ba kasing nangyari? At napadpad ka rito? May sugat ka pa o? Pag-aalalang tanong ng lalaki. Tumikhim lamang si Aliana. Tila napansin naman ng binata ang pag-iiwas ng dalaga. Pasensya ka na. At natanong ko kasi ngunit pinutol ni Aliana ang pagsasalita ng binata. Naglayas ako. Hindi ko na natitiis ang pang-aalipusta ng tiyahin ko. Malamig na sagot ni Aliana. Tila napatigil naman ng binata sa sinabi ni Aliana. By the way, ako pala si Aliana. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng dalaga rito. Ako naman si Bulan. Nakangiting pagpapakilala ng lalaki. Okay na, natalian ko ng sugat mo. Mapipigilan na yung pagdurugo niyan. Nakangiting dugtong ni Bulan. Maraming salamat. Pagpapasalamat ni Aliana. Tumayo naman siya at kaagad siyang inalalayan ni Bulan. Tinanong din siya ng binata kung saan siya tutuloy. Ngunit walang maisagot si Aliana. Doon lamang napansin ni Bulan na tila walang kamag-anak si Aliana na pupuntahan. Kaya naman napagdesisyonan niyang dalhin na lamang ang dalaga sa kanyang tahanan. Isang maliit na kubo ang tahanan ni Bulan. Kahit maliit, mararamdaman mo talaga ang kapayapaan dito. Ang ipinagtataka lang ng dalaga, tanging prutas at mga gulay lamang ang istak na pagkain ni Bulan. Wala na siyang ibang nakikita pa. Walang karne o isda man lang. At higit sa lahat, walang Jollibee. Di joke lang. Kaagad naman siyang inasikaso ni Bulan. Binigyan siya ng tubig at ginamot ng herbal na gamot ang kanyang sugat. Napaiyak naman siya sa hapde na naramdaman. Ngunit tiniis niya iyon upang gumaling ang sugat niya. Ayaw na niyang bumalik sa bahay ng kanyang tiyahin kahit ano pa ang mangyari. Total, wala na rin namang balak ang mga magulang niya na balikan siya. Mas maiging umalis na lamang ang dalaga roon. Wala ka na talagang balak na bumalik pa sa tiyahin mo?
Malambing na tanong ni Bulan sa dalaga. Umiling-iling lamang si Aliana. Ayos lang. Naiintindihan ko. Pwede ka manatili rito hanggat kailan mo gusto. Ang bahay ko ay bukas para sa lahat ng mga mabubuting tao na kagaya mo. Mahabang litanya ni Bulan. Napakunot noon naman ang dalaga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Pagtitiyak ni Bulan sa dalaga. Tumangaw-tangaw naman si Aliana. Sa kabilang banda naman, hangos ng hangos ang dalawang mag-ina. Dahil sila ang nagbitbit ng kanilang pinamili. Galit na galit naman si Marie Chris at nagbanta pa na kapag babalik si Aliana sa bahay nila, ilalampaso niya ito ng todong-todo. Samantalang si Maria naman ay tila na konsyensya sa ginawa niya sa kanyang pinsan. Nais niya itong hanapin, ngunit hindi niya magawa dahil tiyak na malalagot din siya ng kanyang ina. Kahit kailan, napakamalas talaga ng pinsan mong yon. Galit na sigaw ni Marie Chris. Ma, si manampal mo naman kasi siya sa maraming Hindi na ituloy ni Maria ang pagsasalita nang bigla siyang tinignan ng ina. Manahimik ka. Ano, kampi ka na rin sa kanya, ha? Galit na tanong ng ginang. Umiling-iling naman si Maria. Kinagabihan, patuloy pa rin sa pag-aasikaso si Bulan sa dalaga dahil bigla itong nilagnat at nanginginig. Sinubukan niya ring gamutin ng iba pang herbal na gamot ang sugat, ngunit hindi kaagad ito gumagaling. Habang nag-aabala siya sa pagpupunas ng mainit na katawan ni Aliana, isang mahinang katok ang narinig niya. Dali-dali niya naman itong binuksan at tumambad sa kanya ang kaibigan niyang duwende na si Arkin. Kaibigan, nandito na yung mga herbal na gamot na pinapakuha mo. Wika nito sa maliit na boses. Salamat. Halika, pumasok ka. Sagot ni Bulan at pinapasok ang duwende. Si Bulan ang babaeng nag-alok ng itim na kanin kay Aliana. Ang anino at matipunong lalaki na nagpapakita sa panaginip at nagbabantay kay Aliana ay iisa lamang. Si Bulan ay isang engkantong mahumanay. Kaya nitong magpalit anyo kahit anong gusto niya para maakit ang babaeng mortal na gusto niya. Ngunit hindi ganon si Bulan. Oo, gusto niya ang dalaga. Ngunit hindi niya ito ginagamit ng palusot na magpapanggap siyang pangit. Pangit naman talaga ang tunay na anyo niya. Hindi siya katulad sa ibang mahumanay na may magagandang mukha at nagpapanggap na pangit sa harapan ng babaeng mortal. Si Bulan ay isang pangit na mahumanay. Nagpapanggap lamang siyang gwapo kapag sa harap ni Aliana. Matagal na niyang gusto si Aliana. Simula pa noong 7 taong gulang pa ito. Lahat ng problema at hinanakit ng dalagita noon ay alam na niya dahil palagi siyang sa ilog tumatambay. Siya kasi ang inatasa ng nakakataas sa kanya na mag-alaga at magbantay ng ilog. Nagustuhan niya si Aliana dahil may mabuti at mabusilag itong kalooban pagdating sa kapwa at kalikasan. Ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap at lapitan ito. Si Bulan ay sobrang naiiba sa mga mahumanay. Nagtayo ito ng sariling bahay kubo sa kalagitnaan ng kagubatan. Gustong-gusto niyang ang pamumuhay bilang isang mortal. Pinayagan naman siya ng kanilang pinuno. Kaya naman hindi makasalanan sa kanilang lahi ang ginagawa ni Bulan. Palagi niya ring binabantayan ang dalaga. Maski sa pagtulog nito, palagi itong nakabantay kay Aliana. Bakit ba hindi mo kayang gamitin ang kapangyarihan na mayroon ka? Kaya mo namang magpagaling ng sugat, hindi ba? Tanong ng duwendeng si Arkin. Ayoko. Gusto kong matutunan ng manggamot.
dahil yun ang nais kong gawin. Nais kong makatulong sa mga mortal na may mga mabubuting puso. Uwi ka ni Bolan. Parang pinagpapraktisan mo lang yung minamahal mong si Alyana. Dali na, gamutin mo na siya gamit ang liwanag ng kagalingan. Pangongombinsi ni Arcane sa kaibigan. Napatigil naman sa paggawa ng halamang gamot si Bulan nang mapagtanto na tama ang duwende. Tuwing nakikita niyang nahihirapan si Alyana, nalulungkot din siya sa kalagayan nito. Sa totoo lang, matagal nang gusto ni Bulan na iligtas si Alyana sa kamay ng kanyang tiyahin. Ngunit wala siyang kapangyarihan na gawin iyon. Wala rin siyang kapangyarihan na gumante at manakit ng mga mortal. Masama man ang mga ito o hindi. Napabuntong hininga naman si Bulan at kaagad na hinawakan ang mga kamay ni Alyana. Pumikit siya at doon unti-unting bumuo ang liwanag sa mga palad niya. Kinabukasan, nagising na lamang si Alyana na tila walang nangyari. Sobrang gaan ang kanyang pakiramdam. Noong tinignan niya ang kanyang mga palad, nawala na ang sugat dito o kahit bakas man lang ng sugat na siyang ipinagtataka niya. Bumangon siya at nilibot ang buong kubo. Ngunit walang Bulan siyang natagpuan. Napabuntong hininga na lamang siya at umupo. Hindi niya alam kung kagagawan ba ni Bulan ito. Ngunit isa lang ang kanyang sinisigurado. Hindi gagaling kaagad ang sugat niya kung walang nagpagaling dito. Maya-maya pa, dumating na rin si Bulan. Dala ang karne na binili niya sa bayan. Doon nabigla siya dahil gising na si Alyana. Mabuti at gising ka na. Masayang wika ni Bulan. Ngumiti naman ng pilit si Alyana. May katob kasi siyang si Bulan ang dahilan kung bakit nawala ang sugat niya sa kanyang palad. Isa pa, ang binata lang din naman ang kanyang kasama rito sa kubo buong gabi. Gutom ka na ba? Teka lang ha, pasensya ka na at natagalan ako sa bayan. Lulutuan kita ng adobong karne. Saad ni Bulan. Ikaw ba ang gumamot ng sugat ko? Diretsong tanong ni Alyana sa binata. Napatigil naman sa paglalakad patungong kusina si Bulan. Kinakabahan siya na baka mabunyag ng dalaga ang kanyang totoong pagkatao. Ha? Hindi. Hindi ko alam. Nauutal na sagot ni Bulan. Oh, bakit ka nauutal? Aminin mo na kasi. Pangongombinsi ni Alyana. Napabuntong hininga naman si Bulan. Wala na siyang kawala sa dalaga. Kaya naman sinagot niya na ang tanong nito. Oo. Ginamot ko yan ng halamang gamot na ginawa ng lolo ko bago siya mamatay. Gumaling ka agad ano? Mabilis kasi yun eh. Nakangising hilaw ni Bulan. Hindi pa sana maniniwala si Alyana. Ngunit nang tumingin siya sa isang dikahoy na kabinet ng binata, maraming nga mga halamang gamot na nakalagay doon. Napalunok naman siya ng kanyang laway. Ganun ba? Salamat. Pagpapasalamat ni Alyana. Pero gulong-gulo pa rin siya. Paano nangyari yon? Nawala na lang biglang sugat niya. Parang magic daw. Tinuloy naman ni Bulan ang pagpunta sa kusina. Doon nakahinga siya ng maluwag dahil nalusutan niya ang tanong ng dalaga. Hindi pwede na malaman ni Alyana ang tunay niyang pagkakilanlan dahil tiyak na lalayuan siya nito. Kaibigan. Isang maliit na pamilyar na boses ang tumawag sa binata. Napasigaw naman si Bulan sa gulat. Ano yun, natakot ang engkanto? Kaagad naman siyang nagtakip ng bibig dahil doon ay napatanong na sumigaw si Alyana nang marinig niya ang sigaw ni Bulan sa kusina. Wala. May daga lang. Sigaw niya. Ano bang ginagawa mo rito, Arkin? Baka makita ka ni Alyana. Tanong ni Bulan
Nang mapagtantong si Arkin duwende lang bala. Wala, may dala akong magandang balita. Sambit ni Arkin. Ano yon? Pabulong na tanong ni Bulan. Napag-usapan na ng dalawang panig ang kasal ninyo ni Rosabel. Pumayag na ang angka ni Rosabel. Pumayag na rin siya. Sagot mo na lang ang kulang doon. Paliwanag ni Arkin duwende. Napatulala si Bulan sa ibinalita ni Arkin. Para sa kanya, hindi magandang balita iyon. Mahal na niya ngayon si Aliana at hindi niya nakikita ang sarili na magpakasal at magkaroon ng asawa at mga anak kay Rosabel na isang talamanhig. Sa tingin mo, magandang balita yon? Tanong ni Bulan sa duwende. Nagibit balikat lamang ang nilalang. Hindi magandang balita yon. Ayaw ko kay Rosabel. Si Aliana lamang ang napupusuan ko. Tanging wika ni Bulan. Napayo ko na lamang si Arkin dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam niya kasi na aayaw naman talaga ang binata sa sinabi niya. Sumapit ang tanghali. Sa wakas, luto na rin ang pagkain. May ngiti itong inilapag ni Bulan sa mesa kung saan nag-aantay si Aliana. Pasensya ka na at natagalan. Sinarapan ko kasi. Nakangiting paghingi ng paumanhin ni Bulan. Ayos lang. Salamat nga pala sa kabaitan mo. Sobrang bango nga. Pagpapasalamat ni Aliana. Sa ilang taong pananatili ni Bulan sa mundo ng mga tao, halos lahat ng mga gawain ng mga mortal ay kaya na niya ring gawin. Katulad na lamang sa pagluluto, paglalaba, pag-iigib, at iba pa. Ano ka ba? Ayos lang. Kumain ka ng marami ha. Wika ni Bulan at umupo na rin. Sinandukan naman niya si Aliana na siyang ipinagtataka ng dalaga. Sobra kasi ang pag-aalaga at pag-aasikaso nito sa kanya. Nga pala, nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Aliana na nakapagpatigil kay Bulan sa ginagawa. Muli, hindi na naman niya ulit alam kung saan siya kukuha ng palusot. Hoy, tinatanong kita, nasaan ang mga magulang mo? Pag-uulit ni Aliana. Nasa bayan. Doon sila nakatira. Bumukod ako sa kanila. Palusot ng binata at nilagyan ng kanin at ulam ang kanyang plato. Okay. Tanging nasagot ng dalaga. Doon lamang siya nakakuha ng pagkakataon na ibahin ang usapan. Ikaw, nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Bulan. Kahit alam naman niya sa kanyang sarili na iniwan na ng mga ito si Aliana. Wala, hindi ko alam kung nasaan na sila. Basta isang araw, iniwan nila ako sa malupit kong tiyahin. Sagot ni Aliana bago sumubo ng pagkain. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng hinanakit at sama ng loob ang dalaga sa kanyang mga magulang. Valid naman kasi ang naramdaman niya dahil ilang taon na siyang nagtiis sa malupit na kamay ng kanyang tiyahin. Nang matapos silang kumain, napansin ni Bulan na tila nalulungkot ang dalaga habang nakatingin sa labas ng pintuan. Kaagad naman siyang nakaisip ng ideya na ilabas ang dalaga. Ito na ang pagkakataon niyang dalhin si Aliana sa magandang lugar na inihanda niya noon para sa dalaga. Yana, gusto mo bang lumabas at gumala? Tanong ni Bulan sa dalaga. Napatingin naman si Aliana sa kanya. Ano ulit yung tawag mo sa akin? Tanong ni Aliana. Napaiwas naman ng tingin si Bulan. Yana. Nauutal na sagot niya at napakamot sa kanyang ulo.
Um, Gusto mo bang lumabas? Tara, gala tayo. Oo, gusto kong lumabas. May alam ka bang galaan dito na magagandang tanawin? Tanong ng dalaga. Napabuntong hininga siya dahil walang napansin si Aliana na kung anong mali sa kanyang kilos. Kaagad naman niyang niyaya ang dalaga na sumama sa kanya. Wala silang dala na kahit ano, kundi ang mga sarili lamang nila. Ilang minuto silang naglakad sa loob ng kagubatan hanggang sa nakarating sila sa pinakadulo nito. Sa pagkakatansya ni Aliana, wala nang mga tao ang nakakarating dito sa sobrang layo. Tanging sila lamang. Doon tumambad sa kanya ang napakagandang lugar. Maraming mga bulaklak, prutas at isang mahabang upuan na tila inihanda talaga para sa kanyang pagdating. Ang ganda! Manghang wika niya habang inilibot ang paningin sa malaparaisong pasyalan na inihanda ni Bulan sa kanya. Umupo naman si Aliana sa mahabang upuan habang si Bulan ay naghihiwa ng iba't ibang prutas. Bago ito inilagay sa maliit na mesang kaharap ni Aliana. Pagkatapos nun, umupo na rin ang binata sa tabi niya. Sabay nilang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa kanilang harap. Isa pa, ang dulo ng kagubatan na ito ay isa ng malawak na dagat at sobrang lalim na pangpang. Pasensya ka na kung ganitong pasyalan lang ang alam ko. Taong gubat kasi ako. Pagbibiro ni Bulan. Loko, ang ganda na nga nito eh. Ikaw ba naghanda nito? Tanong ni Aliana. Napalunok naman ng sariling laway si Bulan. Hindi. Natuklasan ko lang to isang araw nung naglibot-libot ako rito. Palusot ng binata. At hindi ito makapagsalita ng diretso. Tumangaw-tango naman si Aliana bago kumuha ng hiwang pinya. Mabuti hindi ka natatakot na tumira sa gubat na to. Siguro kung may mamamatay tao, hindi ka makakahingi ng tulong dito. Saad ni Aliana. Natawa naman ng bahagya ang binata. Hindi naman ako natatakot. Tsaka ako, papatayin. Sus, hindi rin ako takot. Pagbibiro niya rito, sabay silang natawa. Doon lamang naramdaman ni Aliana ang kasiyahan na tinatawag. Hindi niya ba alam pero sobrang gaan ang pakiramdam niya kay Bulan. Pakiramdam niya kasi, ligtas siya sa tuwing kasama niya ito. Hindi naman mapigilan ng dalaga na mapasandal sa balikat ng binata. Samantalang si Bulan naman ay nanlaki ang mga mata sa gulat na ginawa iyon ng dalaga. Hindi siya makagalaw at tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman niya rin ang pawis na namumuo sa kanyang mga palad at noo. Sobrang lakas din ng kaba niya dahil sa nangyayari ngayon. Kaya ang ginawa na lang niya ay nagpautog siya. De joke lang. Kafuwa. Sa kabilang banda noon, lingid sa kaalaman ni Bulan. Isang galit na mga mata ang nakasaksi ng pangyayari. Gusto nitong sugurin ang dalawa, ngunit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili dahil hindi pa ito ang pagkakataon na gawin ito. Sa kabilang banda, habang tahimik na nagtatahi si Marie Chris, bigla siyang nilapitan ni Maria. Napatingin naman ang ginang dito, ngunit umupo lamang ang dalaga sa tabi ng kanyang ina. Ma, bakit kinamumuhian mo si Aliana nung andito pa siya sa atin? Tanong ni Maria. Napatigil naman ang ginang sa ginagawa niya. Basta. Tanging sagot ni Marie Chris at ipinagpatuloy ang pagtatahi. Lumaki akong kinamumuhian ko si Aliana nang hindi ko alam ang dahilan.
Namulat ako sa mundo na ayaw ko sa kanya. Kahit wala naman siyang ginagawa sa akin o sa atin. Wika ni Maria. Napatigil muli si Marie Chris sa pagtatahi at hinarap ang anak. Hinawakan niya si Maria ng mahigpit sa dalawang braso na siyang ikinagulat ng dalaga. Gusto mong malaman ang rason. Iniwan ng mga magulang niya yang si Aliana sa atin dahil anak siya sa labas ng kanyang ama. Naiintindihan mo ba? Hindi siya tanggap ng kanyang nanay na siyang kapatid ko, kaya dito siya itinapon sa atin. Mahabang paliwanag ni Marie Chris sa kanyang anak bago ito tumayo at pumasok sa silid. Napabuntong hininga na lamang si Maria. Hindi niya alam na ganun pala ang buhay ng kanyang pinsan. Akala niya noon may perpektong buhay ang mga ito. Kinaiinggatan niya ito dati dahil sa pagiging perpekto ng buhay ni Aliana para sa kanya. Ngunit kabaliktaran pala ito ng lahat na inakala niya. Minsan, nananatili lamang si Aliana kahit na sinasaktan siya ng kanyang ina sa kanila dahil umaasa itong babalik ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi pala at walang mga magulang ang babalik sa kanya. Samantala, hindi pa rin makagalaw si Bulan sa kanyang kinaupuan dahil sa ginawa ni Aliana sa kanya. Kahit na hindi na nakasandal sa balikat niya ang ulo ng dalaga, nananatili pa rin siya sa kanina pa niyang pwesto. Hindi ka ba nangangalay? Napabalik sa realidad si Bulan nang marinig niya ang boses ni Aliana na tinatanong siya. Doon lamang siya nakagalaw at inayos ang kanyang pag-upo at postura. Pasensya na. Kinakabahan na paghingi niya ng tawad. Ewan ko sa'yo. Tara na, umuwi na tayo. Pag-aaya ni Aliana. Akmang aalis na ang dalaga nang bigla niyang hawakan ang kamay nito na siyang ipinagtataka ni Aliana. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. Gusto na sanang umamin ni Bulan. Gusto na niya sanang sabihin sa dalaga ang totoong naramdaman niya. Ngunit tila nawawalan siya ng boses tuwing nagbabalak siyang umamin dito. Wala. Tara na. Sagot niya na siyang ikinailing ng dalaga. Nang makabalik sila sa kubo, kaagad namang nagpahinga si Aliana. Samantalang si Bulan naman ay pinagpatuloy ang paglilinis. Habang nagwawali sa kahoy na sahig, napatitig si Bulan sa magandang mukha ng dalaga. Habang nakahiga ito at nakapikit sa mahabang upuan na iniidlipan nito ngayon. Hindi niya talaga matanggi na napakaganda ni Aliana sa kahit anong anggulo. Kaya naman napangiti na lamang si Bulan at ibinagpatuloy ang paglilinis. Samantala, galit namang bumalik si Rosabel sa mundo ng mga engkanto. Padabog itong pumasok sa kanyang silid-tulugan at doon nagwala. Napansin naman ito ng duwendeng si Arkin dahil isa siya sa tagalinis sa kaharian ni Rosabel. Dali-dali namang pumasok ang duwende sa silid nang talamanhig na si Rosabel. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Rosabel sa maliit na nilalang. Ano ang problema at bakit ikaw ay nagwawala rito? Inosenteng tanong ng duwende. Pwede ba? Manahimik ka at huwag kang mangialam. Maglinis ka na lang doon. Buliyaw ni Rosabel sa kanya. Dali-dali namang lumabas ng silid-tulugan ni Rosabel si Arkin. Nais lang naman niyang malaman kung ano ang problema nito at nagbabaga sakaling makatulong siya. Ngunit base sa inasta niya kay Arkin, hindi na nito kailangan ng tulong. Sa kabilang banda, habang naglilinis si Maria sa silid ni Aliana, napansin niya ang family picture ng kamag-anak.
Dali-dali siyang umupo sa sulok at tinignan ito. Lahat ng picture na nakikita niya, kada page, may mga sulat na, "Miss ko na kayo." Alam niyang sulat kamay ito ni Aliana. Kaya naman mas lalong nalungkot ang dalaga sa sinapit ng kanyang pinsan na hindi niya alam. "Maria, anong ginagawa mo?" Nagulat siya sa biglang pagsulpot ng kanyang ina sa pintuan. Wala. Tinitignan ko lang ang family picture nila Aliana." Sagot ni Maria. "Akin na yan." Dali-daling inagaw ni Marie Chris ang family album sa kamay ni Maria. Ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga. "Ano ba, ma? Ibabalik ko pa to kay Aliana." Sigaw ni Maria sa ina. "Hindi na siya babalik dito. Sunugin mo na lahat ng mga gamit niyan at yung family album na yan. Ako ang magsusunog niyan, kaya akin na." Sigaw ni Marie Chris. Sa kanilang pag-aagawan ng family album, isang litrato ang biglang nalaglag sa sahig. Kaagad naman itong pinulot ni Maria at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang litrato. Naglalaman kasi ito ng college picture ng tatay ni Aliana at ng kanyang ina na si Marie Chris. "Ano ang ibig sabihin nito, ma?" Nauutal na naiiyak na tanong ni Maria. "Akin na sabi yan eh." Sigaw ni Marie Chris sa anak. "Ma, ano to? Magkaano-ano kayo ng ama ni Aliana?" Galit na sigaw ni Maria sa ina. Doon lamang napatigil si Marie Chris. Nangihina ang dalawa niyang tuhod at napaupo na lamang siya sa sahig habang nakatingin sa kawalan. "Ma, ano? Kaano-ano kayo ng ama ni Aliana?" Tanong ulit ni Maria. Doon lamang nagsalita si Marie Chris. "Si Joseph, ang ama ni Aliana, at ako ay dating mag-asawa. Si Aliana, siya ang anak ko. Oo, sa akin siya lumabas. Sa sinapupunan ko siya nabuo. Pero hindi siya binigay ng tatay niya sa akin." Paliwanag ni Marie Chris. Napatakip naman ang bibig si Maria dahil sa pagkagulat. "Noong araw na nabuntis ako ni Joseph, iniwan niya ako. Ilang araw ang makalipas nang malaman kong sila na ng kapatid ko. Nagmakaawa ako sa kanya noon pero hindi niya ako pinapakinggan hanggang sa nanganak ako kay Aliana. Hindi ko pa nahawakan noon ang kapatid mo pero kinuha na kaagad siya ni Joseph. Inangkin niya si Aliana dahil hindi nga mabuntis ang aking kapatid. Kaya sobrang sama ng loob ko sa kanila. Akala ko mawawala na ako ng anak noon hanggang sa bigla ulit sumakit ang tiyan ko. Sabi ng nagpapaanak sa akin, mayroon pa raw isang bata sa sinapupunan ko. Walang iba kundi ikaw. Ama ninyo ni Aliana si Joseph. Noong mga bata pa kayo ay sobra kayo magkamukha. Pero nang kinuha si Aliana pagbalik niya, katiting na lang ang magkahawig kayo. Lalo nang nung inalipusta ko siya, hindi ko siya inalagaan nung nandito na siya. Pero diba, tignan mo ang sarili mo. Magkamukha pa rin kayo. Bakit mo siya kinamumuhian? Parehas man naman kaming anak. Kaya pala palagi kaming napagkakamalang magkapatid. Yun pala yun. Kasi tuwing nakikita ko si Aliana, pumabalik lahat ng sakit at trauma na binigay ng tatay niyo sa akin. Ikaw lang ang nalalapitan ng loob ko. Dahil sa akin ka lumaki. Nang tuluyan ng mabuntis ang kapatid ko, doon nila inabandona si Aliana rito sa akin. Yun ang araw na iniwan nila ang kapatid mo. Paliwanag ulit ni Marie Chris. Kung kambal kami, magkasabay ang birthday namin. Pero wala akong naalala na nagbe-birthday siya. Patawarin mo ko, anak.
Pero dahil yun sa pagiging sama ng loob ko. Tumayo ito at tumungo sa labas ng pintuan. Sige na, bilisan mo na riyan. Malamig na utos ng ginang bago tuluyang umalis. Napahagulgol naman si Maria sa nalaman niya tungkol sa totoong pagkatao nila ni Aliana. Sa buong buhay niya, kinamumuhian niya ang dalaga. Sa pag-aakalang may ginawa ito sa pamilya niya, pero hindi. Wala pala. Biktima rin siya sa pagkamuhi ng kanyang ina. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Bulan, isang kalabog ang nakapagbabalikwa sa kanya sa pagbangon. Kaagad niyang tinitignan si Aliana sa silid tulugan. Ngunit mahimbing itong natutulog. Nakahinga naman siya ng maluwag at akmang aalis na. Nang pagharap niya sa kanyang likuran, tumambad si Rosabel. Halata sa mukha nito ang galit. Rosabel? Tawag niya sa pangalan ng talamanhig na dalagita. Malapit na tayong ikasal. Wala ka bang balak na bumalik sa ating mundo? Tanong ng dalaga. Babalik ako roon kapag gusto ko. Bakit ka ba naparito? Tanong ni Bulan. Gusto lamang kitang makita. Sino ang lapastangan ng babae na yan? Galit na tanong ni Rosabel nang makita si Aliana na mahimbing na natutulog. Hindi siya lapastangan. Siya ang babaeng minamahal ko. At hindi ikaw. Hindi kita pakakasalan, Rosabel. Walang pag-aalin lang ang sagot ni Bulan. Sa tingin mo, magagawa mo yun ha? Malakas ang kamandag kong talamanhig. Kapag makabuo tayo ng supling, mas magiging makapangyarihan ang lahi natin. Sarkastikong wika ni Rosabel. Wala akong pakialam. Hindi kita pakakasalan. Si Aliana ang mahal ko. Tanging sagot ni Bulan. Wala namang sagot si Rosabel. Ngunit kita sa mukha nito ang galit at pagkamuhi. Bago ito naglaho, nagbigay ito ng pagbabantang tingin kay Bulan. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. Bagkus pumasok ito sa silid tulugan kung saan nakahiga si Aliana. Mahal na mahal kita, Aliana. Hindi kita bibiguin. Hindi kita iiwan at pababayaan. Lalong hindi kita sasaktan. Wika ni Bulan. At hinalikan sa noo si Aliana bago tuluyang lumabas. Kinabukasan nagulat si Bulan nang ginising siya ni Arkin. Hindi pa sana siya re-responde sa duwende sa pag-aakalang may kalokohan lang itong sasabihin. Ngunit bigla siyang napabalikwa sa pagbangon nang may dala itong masamang balita. Kanina pa nanginginig sa lagnat si Aliana. Hindi mo ba ramdam? Tanong ni Arkin. Napailing naman si Bulan at dali-daling tumungo sa silid tulugan ni Aliana. Tama nga ang binata. Nanginginig sa lagnat ang dalaga. Nung hinawakan niya ang noo at leeg nito, halos mapaso siya dahil sa sobrang init. Sinuri naman niya kaagad ang mga braso at paa ng dalaga. Ngunit wala siyang nakitang kahit anong sugat o pasa na pwedeng maging dahilan para lagnatin ito. Dali-dali namang kumuha ng malamig na tubig at bimpo ang binata at inasikaso si Aliana. Karamdaman naman ng dalaga ang malamig na bimpong dumampi sa kanyang katawan. Kita niya rin kung paano siya alagaan ni Bulan. Ngunit nakapagtataka dahil may naririnig siyang maliit na boses. Pero hindi niya mawari kung ano ang sinasabi nito. Nais niyang magtanong sa binata. Ngunit dahil sa lagnat na nararamdaman niya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Kahit kasi mainit ang sikat ng araw, ay nanginginig siya. Habang inasikaso ang dalaga, sinuri niya muli ang dalaga at doon niya lamang natagpuan ang linya ng biglang tumupo sa kamay ng dalaga. Para itong ugat at alam niya ang ibig sabihin nito. Nilagyan na ng palatandaan ni Rosabel
si Aliana. At kahit anong oras, kaya niya itong balikan at paslangin. Arkin, kunan mo ako ng langis at abo. Bilis na. Utos ni Bulan. Ha? Bakit? Naguguluhan na tanong ng munting duwende. Tinandaan ni Rosabel si Aliana. Kapag hindi ko natanggal to, maaari niya ulit matuntun ito. O kung hindi man, kukunin niya si Aliana. Paliwanag ni Bulan. Mabilis namang umalis si Arkin upang maghanap ng langis at abo. Samantalang si Bulan naman ay patuloy pa rin sa pag-aasikaso sa dalaga. Ilang oras ang makalipas. Nakarating na rin sa wakas si Arkin. Dala ang langis at abo. Tinanong pa siya ni Bulan kung saan niya ito kinuha. Sinagot naman siya ng duwende na sa albularyong kaibigan nito siya kumuha. Nagpasalamat naman ng marami si Bulan sa kaibigan at inayos na ang langis at abo. Pinahid lamang ng binata ang langis at abo sa linya na nasa palad ni Aliana. At ilang minutang makalipas, nawala na kaagad ito. Nakahinga ng maluwag si Bulan dahil mabuti't nagamot niya kaagad ito. Sa kanilang mga engkanto, kapag nalagyan nila ang mortal ng palatandaan, ibig sabihin nito ay babalikan nila at ang pinakamasaklap, papaslangin ang naturang nilalang. Ngunit wala sa ugali ng mga mahumanay ang manakit. Tanging ang mga talamanhig lamang ang kayang manakit nito dahil malalakas ang kanilang kamandag. Ilang oras ang makalipas, naging maayos na rin ang pakaramdam ng dalaga. Bumangon si Aliana mula sa pagkakahiga at doon, naabutan niya si Bulan na naglilinis ng bahay. Napangiti naman ang dalaga dahil sa kasipagan ng binata. Napahawak naman siya sa dibdib nang maramdaman niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Alam niya sa kanyang sarili na may nararamdaman niya siya para kay Bulan. Ngunit hindi niya lamang maamin sa binata sa pagkatakot na baka hindi ibalik sa kanya ang kanyang nararamdaman. Tumayo si Aliana at lumabas ng silid-tulugan. Laking gulat naman ni Bulan dahil tumayo na si Aliana. Halata sa mukha nito ang pagiging magaling na. Dali-dali namang lumapit si Bulan sa dalaga at tinanong kung ayos na ba ito. Halata sa mukha ng lalaki ang pag-aalala na siyang ikinatawa ni Aliana. Oo, ayos lang ako. Ano ka ba? Nakakangiting sagot ni Aliana. Mabuti naman kung ganon. Gusto mo bang humigop ng mainit na sabaw? Tanong ni Bulan. Tumango-tango naman si Aliana. Kaagad namang itinigil ni Bulan ang kanyang ginagawa at dali-daling tumungo sa kusina para gumawa ng mainit na sabaw. Napangiti naman si Aliana dahil ngayon lamang niya naranasan ang ganitong pag-aalaga. Simula noong iniwan siya ng kanyang mga magulang sa bahay ng kanyang tiyahin, hindi na siya nakaramdam pa muli ng pag-aalaga na inaasam ng kanyang buong katawan. Nang matapos sa pagluluto, kaagad namang dinalhan ni Bulan ng mainit na sabaw ang dalaga. Siya pa ang kusang sumubo rito na siyang ikinagulat ni Aliana. Dahil sa sobrang pag-aasikaso ni Bulan, hindi na napagilan ng dalaga na magtanong sa binata. Gusto mo ba ako? Diretsong tanong ni Aliana. Nagulat naman si Bulan at hindi sinasadyang matapon ng mainit na sabaw sa kutsara sa kamay ni Aliana. Napaaray din ang dalaga sa gulat, kaya naman dali-daling pinupunasan ito ni Bulan. Ay, pasensya ka na. Wala yun. Pasensya ka na talaga. Paghingi muli ng tawad ni Bulan at natataranta. Nang matapos sa pag-aasikaso, akmang kukunin ulit ng binata ang mangkok na may lamang sabaw, nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Aliana na siyang ikinagulat niya. Hindi rin napigilan ni Aliana ang bugso ng damdamin.
Alam niya sa sarili niya na si Bulan na ang lalaking para sa kanya. Nawala na rin siya ng pagkaalam kung hindi siya nito gusto. Ang importante, naamin na niya na totoo ang nararamdaman niya para sa binata. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Bulan sa dalaga. Gusto kita at mahal na kita, Bulan. Hindi ko alam kung paano, pero ang alam ko sa loob ng ilang araw nating pagsasama, wala akong ibang naramdaman kundi napakagaan sa pakiramdam tuwing nakikita kita at inasikaso o inaalagaan mo ako. Mahal na mahal kita. Mahabang wika ni Aliana. Napalunok naman ng sariling laway si Bulan. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng nangyayari o isang ilusyon lamang. Ngunit mang mahawakan niyang mainit na sabaw, doon lamang niya napagtanto na totoo nga. Mahal din siya ni Aliana. Kumala sa pagkakayakap si Aliana at hinawakan ito ang kanyang pisngi na siyang mas ikinagulat niya. Nanlaki ang mga mata niya dahil dito. Bakit? Nauutal na tanong ni Bulan. Narinig mo ba yung sinabi ko? Nakangiting tanong ni Aliana. Tumango-tango si Bulan. Doon lamang binitawan ng dalagang pisngi ng binata. Hindi siya makapagsalita o makapagsabi man lang kay Aliana. Sa kabilang banda, halos isang araw hinding kumakain si Marie Chris. Ilang beses na rin siyang pinilit ni Maria, ngunit hindi pa rin talaga ito kumikilos. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano niya kamahal si Aliana. Hindi niya alam kung nasaan na ito o kumusta na ito, dahil mag-iisang linggo nang hindi nakabalik ang dalaga. Ngayon lamang nabuhay ang puso niya sa pagiging ina kay Aliana. Ma, kailangan mo na pong kumain. Pangungumbinsi ni Maria. Ang kapatid mo, hindi ba siya nagkakain? Umiiyak na wika ni Marie Chris. Napasapon na lamang sa noo si Maria. Padabog na umalis sa harapan ng ina. Gusto niya na siyang kumilos upang maghanap sa kanyang kambal. Kaya naman kinagabihan, dali-dali siyang nag-impake ng gagamitin at tahimik na lumabas ng bahay. Nagsimulang maghanap si Maria sa kanyang kambal sa direksyon kung saan ito tumakbo. Kaya naman dali-dali siyang tumungo sa bayan. Kung saan niya nakita ang tumakbo si Aliana, doon siya nagsimulang maglakad. Hindi siya natatakot sa dilim, sapagkat may baon din naman siyang lampara at proteksyon para sa sarili. Ilang oras ang ginugol niya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang masukal na kagubatan. Doon lamang gumapang ang takot sa buong katawan ni Maria habang tinatahak ang kagubatan. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Basta ang importante ay malibot niya ang buong kagubatan. Mahanap lang si Aliana para sa kanyang ina. Nangako siya sa kanyang sarili na kapag naibalik na niya ang kapatid na buhay, babawi siya rito ng buong puso. Habang naglalakad, sunod-sunod na kaluskos ang naririnig ni Maria sa paligid. Palingon-lingon siya sa kanyang likuran. Tinitignan niya rin ang paligid at dahil doon, isang bangin ang hindi niya nakita. Doon, bigla siyang nahulog na siyang ikinagulat niya. Ilang minuto siyang nagpagulong-gulong sa ilalim ng bangin hanggang sa nawalan siya ng malay. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ni Arkin habang naglilinis siya sa kaharian ni Rosabel nang makita niya ang katawan ng isang mortal na dalaga na dinala ng mga alagad ni Rosabel. Pinaupo nila ang ulang malay na katawan ni Maria at itinali ito sa mahigpit na dibato ng malaking upuan. Tinanong naman ni Arkin ang isa pang duwende kung sino ito. Ngunit ang tanging sagot lamang nito
ay hindi nito alam. Dali-dali namang inilapag ni Arkin ang panglinis at palihim na umalis ng kaharian. Tumungo siya sa portal na siya at si Bulan lamang ang nakakaalam. Ang portal na ito ay palabas papunta sa mundo ng mga mortal. Nang makarating si Arkin sa bahay ng binatang kaibigan, dali-dali niyang ibinalita ang nangyayari sa kaharian ni Rosabel. Ano? Isang katawan ng mortal ang dinala niya? Gulat na tanong ni Bulan. Lingid sa kanyang kaalaman, naririnig ni Aliana sa labas ng kusina ito. Hindi niya nga lang nakikita ang may-ari ng maliit na boses dahil hindi siya makasili pa. Oo, tiyak na may koneksyon yun sa'yo kasi hindi naman gagawa ng ganon si Rosabel kung hindi dahil sa'yo. Wika ni Arkin. Kaagad namang lumabas si Aliana sa kanyang pinagtataguan at doon nakita niya ng tuluyan si Arkin. Napasigaw naman ang dalaga sa gulat. Hindi alam ni Bulan ang gagawin dahil hindi naman niya pwedeng sabihin na laruan lamang si Arkin dahil tiyak na hindi maniniwala ang dalaga. Wala siyang nagawa kundi ang aminin ng diretso kay Aliana ang tunay niyang pagkatao. Pinakita niya rin kung ano ang tunay niyang anyo sa dalaga upang wala ng sekreto pa siyang tinatago kay Aliana. Hindi naman makapaniwala sa gulat si Aliana dahil ang buong akala niya tao si Bulan, ngunit hindi pala. Doon lang din niya napagtanto na totoo pala ang mga kwentong bayan na mga engkanto. Sa pagkakaalam niya kasi, hindi ito totoo at haka-haka lamang. Wala namang naging problema kay Aliana iyon. Kaya kahit ano o sino pa si Bulan, tatanggapin niya ito ng buo. Napapikit naman si Bulan sa paglapit sa kanya ni Aliana sa pag-aakalang sasampalin siya nito dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ngunit hindi. Niyakap siya ng mahigpit ng dalaga. Mahal kita, maging sino ka man, Bulan. Oh yeah. Malumanay na wika ni Aliana. Walang nagawa si Bulan kundi ang yakapin ng mahigpit ang dalaga. Nagulat ng bahagya si Aliana sa reaksyon ng binata. Hindi pa rin naman nag-aamin si Bulan dito. Ngunit nakakapagtaka dahil ganito na ang reaksyon niya na para bang sobrang tuwa niya. Natanggap ni Aliana ang kanyang buong pagkatao. Gusto niyo bang puntahan? Tanong ni Arkin sa dalawa. Nagtingin na naman si Bulan at Aliana. Nais man tumanggi ni Bulan, ngunit hindi niya kayang may mortal na taong nasasaktan sa kanya. Isa pa, may kakayahan siyang mangligtas ng mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Kaya naman dali-daling pumayag si Bulan. Sumama na rin si Aliana upang hindi siya maiwan mag-isa sa kubo. Isa pa, nais niyang makakita ng iba pang mga engkanto, katulad ng kapre, maligno at iba pa. Nang makarating ang tatlo sa kaharian ni Rosabel, doon lamang napagtanto ni Aliana na ang mortal na tinutukoy ni Arkin ay walang iba kundi si Maria na kapatid niya. Nais niya sanang sugurin ito at iligtas. Ngunit pinigilan siya ni Arkin sapagkat nagtatago lamang sila. Hindi pwedeng makita ni Rosabel ang dalaga dahil tiyak na papaslangin niya ito. Si Bulan na lamang ang lumabas sa pinagtataguan. Nagulat ng bahagya si Rosabel. Samantalang ang mga alagad niya ay hinarangan ang binata. Pinigilan naman ito ng dalagang talamanhig at kusang bumaba sa trono upang lumapit kay Bulan. May maipaglilingkod ba ako, aking hari? Sarkastikong tanong ni Rosabel. Pakawalan mo ang mortal na yan. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Galit na utos ni Bulan. Ngunit tumawa lamang nang nakakaasar si Rosabel. Hindi, siyang kusang lumapit. Nahulog siya sa bangin ng mga engkanto. O anong magagawa ko?
Alangan pabayaan ko yan. Alam ko, ireregalo siya sa aking nakakatandang kapatid. Mahilig yun sa mga berhen na babaeng mortal. Wika ni Rosabel. Doon lamang napagtanto ni Aliana na hinana pala siya ni Maria. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, bakit siya hinanap nito? Kinamumuhian nga siya ng dalaga. Doon lamang napatayo si Aliana mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis na bumalik sa portal. Nais niyang bumalik sa kanyang tiyahin. Alam niyang may mali. Nang makabalik siya sa tunay na mundo, mag-uumaga na. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras pa at dali-daling nilisan ang kubo ni Bulan. Tumakbo siya papalabas sa masukal na gubat. Kahit pagod na pagod, kinaya niya hanggang sa makarating siya sa harap ng bahay ng kanyang tiyahin. Doon, napaupo na lamang siya sa gate dahil sa hingal na ang kanyang nararamdaman. Wala na siyang pakialam pa kahit pagalitan o saktan siya ng kanyang tiyahin. Samantala, naligaw ang tingin ni Marie Chris sa harap ng gate ng kanyang bahay habang nagtatahi siya. Doon, nakita niya ang kanyang anak na matagal nang nawawala. Dali-dali naman siyang lumabas at inalalayan si Aliana na siyang ikinagulat ng dalaga dahil sa ginawa nito. Inakay naman ni Marie Chris ang kanyang anak papasok sa loob ng bahay. Inasikaso niyang dalaga bago nang hingi ng tawad ang paulit-ulit. Luluhod pa nga sana siya sa harap ni Aliana. Ngunit pinigilan siya nito at niyakap na lamang ng mahigpit ang ginang. Doon lamang nakahatak ng lakas si Marie Chris at tumayo patungo sa kwarto ng dalaga. Paglabas niya, bit-bit niya ang litrato na nakita ni Maria noong nakaraan. Kaagad namang kwento ni Marie Chris sa dalaga ang totoo niyang pagkatao. Nang malaman na lahat-lahat ni Aliana, hindi siya nakaramdam ng hinanakit at hinagpi sa ginang. Bagkos, niyakap niya ito ng mahigpit dahil ngayon niya lang napagtanto na ang mga magulang na matagal niya nang inaantay na babalik, nandoon na pala sa kanyang harapan. Nang matapos sila sa iyakan, kaagad na tinanong ni Aliana kung nasaan si Maria. Doon lamang kwento ni Marie Chris sa dalaga ang nangyari sa kanyang kambal na kapatid. Kagabi pa hindi makita ni Marie Chris ang dalaga. Halos gumuho na nga ang mundo niya sa paghahanap. Ngunit hindi nagpakita si Maria simulang kaninang umaga. Siya pala talaga yun. Alam ko kung saan siya matatagpuan, Mama. Wika ni Aliana. Lumiwanag naman ang mukha ni Marie Chris. Mabilis siyang nagligbit at kaagad na sumama kay Aliana. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Basta ang importante, makita niya muli ang kanyang isang anak. Nangako rin siya sa kanyang sarili na kapag nakompleto na sila muli, hindi na niya pababayaan ang mga anak. Nang makarating sila sa kubo ni Bulan, nandoon na rin ang binata at si Arkin. Mabilis naman na ipinaliwanag ni Aliana ang lahat-lahat sa kanyang ina. Naliwanagan naman kaagad si Marie Chris at malugod na tinanggap si Bulan. Bumalik lamang pala ang duwende at binata dahil sa kadahilanang hindi niya makukuha si Maria kapag hindi siya nagpakasal kay Rosabel. Doon naman nakaisip ng plano si Aliana. Magpakasal ka sa kanya. Suhestyon niya na siyang ikinagulat ni Bulan at ni Arkin. Ano? Gulat na tanong ni Bulan. Magpakasal ka. Sa araw ng kasal mo kami sisipot sa tulong ni Arkin. Dugtong pa niya. Kaagad namang niyakap ni Bulan si Aliana at doon, hindi niya mapigilan na mapaamin ang totoo niyang naramdaman. Akala niya kasi, pumapayag si Aliana sa pagpapakasal niya kay Rosabel. Dahil akala ng dalaga, wala siyang nararamdaman para rito. Nabigla naman si Aliana. Ngunit kinumbinsi lamang siya ng dalaga na para sa kapakanan ng kakambal niya, gagawin niya ang lahat.
Muling bumalik si Bulan sa kaharian nila Rosabel. Bumalik na rin siya sa kanyang tunay na anyo. Ngunit kahit maging pangit man siya sa paningin ng ibang engkanto, hindi pa rin mapipigilan si Rosabel na magpakasal sa binata. Doon, sinabi ng binata sa harap ng maraming engkanto na magpapakasal siya ng buong puso sa talamanhig na si Rosabel. Ngumiti naman ang dalagang talamanhig nang malaman ito. Samantala, si Maricris at Aliana naman ay naghanda para sa gagamitin nila para mailigtas si Maria. Kumuha sila ng maraming bakal at ibang pangontra sa mga engkanto. Nang makalipas ang ilang araw, sumapit na rin ang kasal nila Rosabel at Bulan. Lahat ng engkanto na dumalo sa kasal nila ay sobrang tuwa, lalo na ang ibang angka ni Bulan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, umalis ang duwending si Arkin sa pagdiriwang at tinulungan si Aliana na makapasok sa mundo ng mga engkanto. Nang makapasok si Aliana, dali-dali niya namang inutusan si Arkin na lumapit sa kinalalagyan ni Maria at siya nang bahala sa maraming bakal. Pinatusok niya ito sa malambot na lupa. Inantay nang malapit nang maghalikan si Bulan at Rosabel. Tsaka niya pinatunog ang bakal. Lahat ng engkanto ay napatakip ng tenga, maliban kay Bulan at Arkin na nakatakip na ng kanilang mga tenga. Doon, nakakuha ng pagkakataon si Arkin na tanggalin sa tali si Maria at sa tulong ng kanyang kapangyarihan, nabuhay niya ang katawan ng dalaga. Tumakbo naman ng mabilis si Bulan at Arkin nang mapagtanto nilang biglang umilaw ang portal. Natitrigger pala ito at nagsasara habang buhay kapag nakarinig ng malakas na tunog ng bakal. Lalo na kapag kampana. Dali-dali namang tumakbo ang duwende at si Bulan. Nang makalapit ang binata kay Aliana, mabilis niya itong binuhat at sabay-sabay silang tumalon papalabas sa portal na malapit nang magsara habang buhay. Oo, nawalan din ng malay si Aliana. Nang makarating na sila sa kagubatan sa mundo ng mga tao, unti-unting iminulat ni Aliana ang kanyang mga mata. Napabango naman kaagad siya nang maalala ang nangyari. Anak, mabuti at gising ka na. Bati ni Maricris kay Aliana. Inilibot naman ng dalagang paningin at doon napansin niyang nasa kubo na sila ni Bulan. Nasaan si Bulan, ma? Tanong ni Aliana. Tinuro naman ng ginang ang kinaroroonan ni Bulan. Samantalang si Maria naman ay masipag na naglilinis sa bakuran ng bahay ni Bulan. Nang makita niya si Aliana, dali-dali niya itong niyakap at humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Lumapit naman kaagad si Bulan sa dalawang magkapatid na nagyayakapan. Napangiti na lamang ang binatang mahumanay habang nakatingin sa masayang mukha ng mapapangasawa niyang si Aliana. Mabuti na lang, nasara kaagad ang portal, kaya walang kahit anong engkanto ang nakasunod sa kanila maliban kay Arkin, na ngayon ay nagbabalat kayo bilang isang gwapong binata. Wetweo. Matapos magkapatawaran ang magkapatid, lumapit naman si Aliana kay Bulan at niyakap ito ng mahigpit na mahigpit para mainggit daw yung mga nakikinig. Di joke lang. Napangiti naman si Maricris sa dalawang anak. Habang pinapanood niya ang mga ito, nasuot ang magaganda nilang mga ngiti. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit ano ulit ang mangyari, siya na ang poprotekta sa kanyang mga anak. Binigyan niya rin ng basbas si Aliana at Bulan na magsama at magpakasal kahit anong oras nila gusto. Ang importante ngayon kay Maricris ay makabawi sa kanyang mga anak. Gusto niyang iparamdam muli kay Aliana na mayroon itong siya na patuloy na nagsusuporta at nagmamahal sa kanya. Inaamin din ni Maricris na nagkamali siya sa dalaga. Paulit-ulit siyang nanghihingi ng tawad dito, lalo na sa Diyos na siyang naglikha ng sangkatauhan. Nangako siya sa harap ng altar
na kapag bibigyan siya ng mahabang buhay ay igugugol niya sa 2 anak ang pagmamahal niya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa tumapos sa kwento nila. Sana hiling ko lang, wala na sanang magnakaw sa mga kwento natin, di ba? Please lang wag na kayong magnakaw. At ang pinaka-importante, huwag kalimutang kayo ng bahala.